morning po sa bawat isa. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Amen. Ayun. Palakpakan na eh. Amen. Isa pong mainit na pagbati sa ating mga mahal na ina ng Happy Mother's Day. Sabihin nga natin sabay-sabay mga anak, mga katatayan, Happy Mother's Day po. Salamat po sa Panginoon sa inyong mga buhay. Kayo po ay gift sa amin. Thank you po sa pagiging ehemplo ng sakripisyo, pagmamahal, pag-aaruga, pag-aalaga. Ayan. Yan po muli, magandang umaga po. At sa mga nanonood po sa online, purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ipapagpatuloy po natin yung pag-aaral patungkol sa paglago. So, growth series pa rin po tayo ngayong second week ng May. At ang ating tema ngayong linggo ay Growing is Knowing. Ayan, Growing is Knowing. Because bilang isang Kristiyano po, kailangan tuloy-tuloy po ang ating paglago. Hindi po tayo dapat na stagnant or natitigil sa kung saan na yung ating mga naabot. Kaya sa umaga pong ito, ang ating goal or main points na rin po is una, to know God. So habang nag-aaral tayo, purpose natin, paano ko makikilala pa si Lord sa pamagitan ng napapakinggan ko. Purpose din natin is malaman kung ano yung pangako niya, mga pangako niya. At ang ating ding goal is malaman yung power na binigay sa atin ng Panginoon. Yung nag-work toward us na power. At hamon na sa ating pag-aaral, hindi lang ito matapos bilang knowledge lang, pero maging transformation sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya po, iniimbitahan ko po ang bawat isa na tumayo sa umaga pong ito at tayo po'y makibukas sa ating aralin na matatagpuan po sa Efeso chapter 1 verse 15 to 20. Amen po, nakita na po. Amen. Okay. Alright. Sige po. Atin po sabayan ng ating paningin sapagkat ibang version pong aking dala sa umagang ito. Sa Efeso chapter 1, 15 to 20, sabi po rito, dahil dito, sapagkat narinig ko rin naman ang inyong pananampalataya sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng mga banal, hindi ako tumitigil ng pagpapasalamat para sa inyo na binabanggit kayo sa aking mga panalangin upang ang Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kaluwalhatian, ay magkaloob sa inyo ng spirito ng karunungan at ng pahayag sa isang ganap na pagkakilala sa Kanya. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong mga puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa Kanyang pagkatawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng Kanyang pamana sa mga banal, at kung ano ang di masukat na kadakilaan ng Kanyang kapangyarihan sa atin ng mga sumasampalataya ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng Kanyang lakas. Verse 20, Kanyang sinagawa ito kay Kristo nang Kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay at pinaupo sa Kanyang kanan sa sangkalangitan. Purihin po ang Panginoon sa Kanyang salita. Tayo po'y dumulog sa Kanyang presensya. Aming Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, pinupuri ka po namin sa umagang ito. Sa bawat isa ng dirito, O Diyos, na handang makinig, ang puso, Panginoon, ay ready na tumanggap. Pagpalain mo po sila ngayon pa lamang. Hayaan mo, Panginoon, na mga salita mo na aming pag-aaralan ay maging kalusugan sa aming mga spiritual na katauhan, Panginoon. At gayon din, Panginoon, kabusugan din po sa aming mga kaluluwa. At maging paglago po namin. Panginoon, di po namin hinahayaan ang anumang hadlang, Panginoon, na humadlang sa pakikinig namin ng iyong salita. Even po yung mga nakabantay na gawa ng kaaway.
Maraming po salamat, aming Ama. In the name of Jesus, Amen. Purihin po ang Panginoon. Okay, Ate. Isend ko lang yung ano. Ayun. Kala ko na-send ko na. Hindi ko pa pala na-send. Okay. Alright. Yan po. Sorry po sa patalastas. Growing is knowing. Nag-uumpisa po lahat sa knowledge, sa desire na matuto. Sabi po sa Proverbs chapter 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Pagka tayo po ay nag-uumpisang matuto, magkaroon ng knowledge, doon po tayo nag-uumpisang lumago. At pag ang isang tao natigil yung kanyang pagkatuto, nag-uumpisa na po siyang mamatay. No? May isang contestant sa Pilipinas Got Talent. Sikat na sikat dati yung Pilipinas Got Talent eh. Ngayon parang hindi ko alam na meron na palang bagong Pilipinas Got Talent. So may isang ano rito, matanda. He is almost 70 years old, pero nagka-calisthenics siya. Alam niyo calisthenics, so body weights lang yung gamit niya. Nagtitrick siya, and he is already 70 years old because hindi siya tumigil sa pagkatuto. Hindi siya tumigil sa pagpapractice. Malakas pa rin siya at nagiging inspiration siya ng iba. Sa ating mga Kristiyano, if we want to grow, we should start to know. And sa Ephesians, may mga bagay na gusto ng Lord na malaman natin. Amen? May mga bagay na gusto ng Lord na malaman po natin dito. Babasahin ko lang po ulit yung main verses natin. Sa Ephesians chapter 1. Ayan. Hindi ako tumipigil sa pagpapasalamat para sa inyo na binabanggit kayo sa aking mga panalangin. Binabanggit ni Pablo ang mga taga-Efeso sa panalangin sa verse 17, upang ang Diyos ng ating Panginoon sa Kristo, ang Ama ng kaluwalhatian, ay magkaloob sa inyo ng espiritu ng karunungan. So, para makilala nyo pa ang Diyos. Nagpipray ako para sa inyo para makilala nyo pa ang Diyos Ama. Yun yung sabi ni Pablo. Yun yung una. Ikalawa po is nasa verse 18. No? Yamang naliwanagan ang mata ng inyong mga puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa. Yun yung ikalawang gustong malaman ng Diyos natin. No? Upang malaman natin kung ano yung pag-asa kung saan tayo ay kanyang tinawag. At kung ano yung kayamanan ng kaluwalhatian na pinapamana niya sa atin. Yun yung ikalawa. At ang ikatlo naman po ay malaman kung ano ang hindi masukat na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan na sa ating mga sumasampalataya. So tatlong bagay po ito na kailangan po nating malaman. At yun po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Continuous po ang knowing. Pagka continuous sa knowing, continuous din po ang growing. At kailangan po maging seryoso po tayo sa ating pag-aaral. If you remember, nag-start po tayo sa Ephesians. Sino na nakabasa ng mga verse na to? This week. Amen? Kung nabasa na po natin ito, may enjoy po natin pag-aaralin ngayong umaga. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Pagka pumasok sa'yo, yung mga salitang alam ko na yan, yung acne, tawag namin sa business term is acne, alam ko na yan. Pagka tinubuan ka ng acne sa buhay mo, i-stunt yung growth mo. Pagka nag-upisa kang makinig sa isang tao, tapos sabihin mo, alam ko na yan, o kaya may nakausap ka na, mas magaling ako dyan. Hindi tayo naging humble, may i-stunt yung ating growth. Because
The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Pag nararamdaman natin na para mas magaling na tayo, alam na natin yan, hindi na tayo nakikinig, hindi na tayo sumusunod, na-instant yung growth natin. At sabi rin dito sa Proverbs 9:10-12, the fear of the Lord is the beginning naman of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Pag nag-umpisa tayong matuto, saka po papasok ang wisdom, saka papasok po ang pagkaunawa. At those things, yan po yung magbubukal po ng ating pagkatuto. Alam niyo po ba, mga mahal ko kapatid, yung mga tao na maraming alam, sila po talaga yung totoong humble. Sila po yung may karapatang maging humble. And kahapon, may pinuntahan ako sa North EDSA. He is 30 years old. Chinese. May-ari siya ng dealership. Di basta-basta dealership. Dealership ng mga truck. Sa buong Pilipinas. 30 years old. 30 years old. Nakapolo lang, simple lang, nagbabaw pa minsan. Sobrang humble. Ano ko? Napipigil yung paghinga ko, sobrang humble niya. Unti lang siya magsalita. Unti lang. Pero pag nagsalita siya, ramdam mo yung humility niya. Hindi niya kailangan mag-boast. Meron siyang knowledge. Nag-grow na siya. Marami siyang sinacrifice. No? At naabot niya yung bagay na yon dahil patuloy siyang natuto. Hindi mo pwede sabihin dahil Chinese siya. Parehas na naman kayong tao. Parehas lang din naman tayo na 24 hours lang yung oras. Pero bakit niya na-achieve yun? So, pag-aralan po natin ngayon kung ano yung mga bagay, 3 bagay na gusto ng Diyos na malaman natin. Ready na po tayo? Para po tayo ay mag-grow. Because growing is knowing for our growth series. Una, know God. Know God. Sa verse 17, sabi dito ni Pablo, nagpipray ako sa Diyos para sa inyo, para makilala nyo pa siya. Para makilala pa ninyo ang Ama. No? Para makilala pa ninyo ang Diyos Ama. This is prayer for wisdom and revelation. Because ang Diyos, nagpapakilala siya sa mga simpleng bagay at sa mga tagong bagay. Prayer for wisdom and revelation. This is also a pastoral prayer. Sapagkat ang nais ni Pablo sa kanyang pinagpapastoran na Ephesians, makilala pa nila ang Diyos. At gayon din po ang gusto ng pastor nyo para sa inyo. Makilala nyo pa ang Diyos. Wala pong ibang nais ang inyong pastor kundi makilala pa ninyo si Lord. Kaya nga po si pastor, naggawa ng programa na tayo ay sabay-sabay mag-aaral ng Word of God sa Ephesians. Na-appreciate nyo po ba yon? Ginagawa po ba natin yon? Kaya ang ginawa po natin is tatluhan para kayo na yung bahala sa isa't isa. So nagkamustahan po ba kayo this week? Dapat po nagkamustahan kayo. Sapagkat ito lang po yung nag-iisang desire ng isang pastor para sa kanyang mga tupang inaalagaan. Yung sila po ay lumago. Yung sila po ay makatayo na sa sarili nilang mga paa. Yung magkaroon sila ng sarili nilang desire na sumunod sa Diyos nang hindi na kailangang bantay-bantayan. Gayun din po yung ating mga leaders, spiritual parents, wants nothing from us but for us to know God more. Yan lang. Kagaya ng isang mabuting ina sa kanyang mga anak na hindi nagnais mapasama ang kanyang mga anak. Ang nais lang po ng ating mga spiritual parents, makilala pa natin si God. Pag nakilala po natin ang Diyos, pag ninais po natin kilalanin ng Diyos, magpapakilala siya. Pag nagpakilala sa iyo ang Diyos, mas gugustuhin mo pa siyang kilalanin. Nakikita niyo yung cycle? Ngayon, pagka kinikilala mo ang Diyos, magpapakilala na naman siya sa mas malalim na pamamaraan. Magpapahayag siya sa iyo ng mga dakilang pahayag. Magpaparanas ng mga dakilang karanasan. Pag naranasan mo yun, gugustuhin mo na namang makilala si Lord. It is a cycle. It is a cycle of knowing God more and more. At yan lang po yung nag-iisang desire ng ating pastor at ng ating mga leader at ng ating mga spiritual parents. We want that from you, for you. The same na kagustuhan din po iyon ni Pablo.
Kaya sabi nga ni Pablo, ang ganda ng pagkakasabi niya sa verse 16, hindi ako tumitigil ng pagpapasalamat para sa inyo na binabanggit kayo lagi sa aking mga panalangin. Lagi ko kayong pinagpipray. Yun po ang sabi ni Pablo. Lagi ko kayong pinagpipray upang bigyan kayo ng Diyos ng wisdom upang ma-reveal yung kanyang kaluwalhatian, kanyang pagkatao sa iyo. No? Sabi rito, upang ang Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kaluwalhatian, the Father of glory, ay magkaloob sa inyo ng spirito ng karunungan. Bigyan kayo ng wisdom, no? Spirit of wisdom and ng revelation sa isang ganap na pagkakilala sa Kanya. Ang nais po ng Diyos sa atin yung ganap na pagkakilala sa Kanya. Hindi lang po yung surface level lang na pagkakilala. Kaya po, nandiyan po ang mga leaders natin, mga pastor natin na nagpipray para sa inyong mga kaluluwa. Kaya po pagka nakikita namin na parang kayo tumatamlay, nawawalan ng gana, hindi na po kayo nakaka-attend, nalulungkot din po kami. Kasi kung mas minamahal mo si Lord, di ba? Mas gugustuhin mong lumapit sa Kanya. Gusto naming ma-attain ng bawat isa yung level na nakilala mo si Lord, nagparanas sa'yo si Lord, at dahil doon gugustuhin mo ulit makilala pa si Lord. Ikaw na yung mag-i-effort ng kusa. Ikaw na yung susunod, hindi mo na kailangang sunduin. Ikaw na yung gagawa, hindi mo na kailangang pilitin. Yun po yung level na nais sa ating ipaabot. Magkaroon tayo ng autonomy. Magkaroon tayo ng kusang palo dahil mahal natin si Lord, hindi dahil may nagbabantay sa atin or napipilitan tayo. Know God. If your pastor, leader, spiritual parent wants that from you, of course, God all the more wants that for you. Siya ay mabuting ama at nais niyang ipakilala ang kanyang sarili sa iyo. Sa Jeremiah chapter 33 verse 3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magpapakita ng mga dakilang bagay na hindi mo pa nalalaman. Nag-aantay lang po si Lord. Si Lord, hindi niya pinipilit yung kanyang sarili. Kaya ang laging sinasabing Lord, ini-invite niya tayo lagi eh. Lumapit ka sa akin at lalapitan kita. No? Ibigay mo sa akin ang iyong pasanin at makakatagpo ka ng come unto me and you will find rest. Call unto me and you will find great things that you do not know of. Si Lord laging welcome. Kung paano bukas yung kanyang kamay sa krus ng Kalbaryo, bukas din po ang kanyang puso upang magpakilala sa atin. Ito po yung tricky part, mga mahal ko kapatid. Ito ang tricky part. Pag malayo ka sa Diyos, walang saysay ang Diyos para sa'yo. Ulitin ko, pag malayo ka sa Diyos, parang walang saysay ang Diyos sa iyo. Parang ganito. Pag tumingin tayo sa langit ngayon, hindi natin kita yung mga bituin. Pero may mga bituin. Agree ba kayo? Hindi nagtatago ang bituin pag umaga ha. Sa sobrang layo lang nila, hindi mo sila makikita. Dahil mas malakas yung sinag ng araw. Well, bituin din naman yung araw. At siya yung malapit sa atin. Ngayon, dahil sa sobrang layo nila, parang hindi nila tayo kayang apektuhan. Pero alam mo ba kapatid, pag mag-umpisa kang lumapit sa bituin, lumapit sa bituin, makikita mo ang laki pala niya. Ganon din po ang Diyos. Pagka tayo malayo sa Diyos, parang wala siyang saysay, wala kang galang sa Diyos, wala kang takot sa Diyos. Pero pagka nakita mo yung kanyang kabanalan, lumapit ka ng lumapit sa Kanya, manliliit ka talaga. Manliliit ka po talaga. Parang yung building sa yung una nating skyscraper, let's say. Unang high building sa Taytay. Pag dito mo titignan, hindi mo kita. Parang ang liit. Pero pag lumapit ka doon, titingala ka. Titingala ka talaga kasi malaki pala siya. Ganun din po ang Diyos. At ang nais sa atin ng Panginoon, makilala natin kung sino talaga siya. Siya ay malaki. Siya ay banal. Siya ay makapangyarihan. Nilikha niya lahat ng bagay sa pamagitan ng salita, tapos namamroblema ka sa pera. Namamroblema ka sa mga bagay na sa tingin mo walang solusyon. Pinag-istresa mo yung kung anumang bagay, nilikha niya lahat ng bagay sa salita. At naibigay niya ang pinakamahalaga para sa kanya, walang iba kundi ang kanyang anak.
Meron pa ba siyang hindi kayang ibigay? Wala na po. God the Father wants to reveal Himself to us, to you and me, and it is through Jesus alone. Gustong magpahayag sa atin ng Diyos Ama. Hindi po ito ipapahayag ng Diyos sa pamagitan ng pastor. Hindi po. Sa pamagitan ng movie na pinapanood natin. It is through Jesus alone. Sabi sa John chapter 6 verse 44, walang makakalapit sa akin, maliban na ilapit siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. Ulitin ko, walang makakalapit sa akin, si Jesus po nagsasalita, malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin. Ibig sabihin, totoo po pala, yung madalas nating marinig na hindi aksidente na nandirito ka. Kasi kaya ka nandirito at kaya ka nanampalataya kay Jesus dahil inilapit ka ng Ama kay Jesus upang si Jesus ipahayag sa iyo ang Ama. Amen? Because Jesus is the perfect image of the invisible God. Sabi nga ni Jesus sa John chapter 14, hindi nyo pa ba nakita ang Ama? Bakit sinasabi nyo na ipakita ko sa inyo ang Ama? Ang sino mang nakakita sa anak, nakita na rin niya ang Ama. Because Jesus and Father are one. John chapter 10 verse 30. So kung ano yung gagawin ni Jesus, kung sino si Jesus, yun din po ang gagawin ng Ama. Because Father and Jesus are one. Kaya yung revelation ng Father is through Jesus. Kaya mahalaga po na we start with Jesus and we end with Jesus. Kaya nga po ang tema natin this year, panahon ng pagkakilala sa Panginoong Hesus. Panahon ng pagkakilala sa Panginoong Hesus. Buksan po natin yung Bible natin sa Efeso chapter 1 verse 5. Verse 3. Sa verse 3. Ang ganda po ng pagkakasabi rito. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng mabubuting ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan sa pamagitan ni Kristo. Nakita nyo? Pinagpala tayo ng Diyos Ama ng lahat ng pagpapala, pero it is through Jesus alone. Ang dami na pong binigay sa atin ng Diyos Ama na lahat ng pagpapala, pero ma-access lang natin to, again, through Jesus alone. Kaya kung gusto po nating mag-grow in knowledge of God, let us grow in knowledge of Jesus. Malinaw po yung pagkakasabi. Proverbs chapter 9, 10 to 12. The fear of the Lord is the beginning of wisdom and the knowledge of the Holy One. Sino tong Holy One? Jesus. The knowledge of the Holy One is understanding. Pag nakilala po natin ang Panginoong Hesus, doon po bubukal ang pagkaunawa sa pagbukal ng kaalaman, bubukal ang pagkaunawa. Sa bukal ng pagkaunawa, bubukal ang pagkatakot sa Diyos. It starts with knowledge. It starts with knowledge. So, growing is knowing. Unang panalangin, know God. Know God. Know God. Lahat ng oras sa life mo, know God. Know God. Alamin mo, kung dumadaan ka sa mahirap na sitwasyon, anong pinapakilala sa akin ng Diyos tungkol sa pinagdadaanan ko ngayon? Paano ko makikilala si Lord pag dumaraan ako sa pagsubok? Dumadaan ako sa temptation maybe. Dumadaan ako sa matagal na paghihintay. Anong pinapakilala sa akin ng Diyos? Know God. Know God. Sa Ecclesiastes chapter 12, sa natin ating mga Bible. Ito. Sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Sabi rito, nabuklat na po. Amen? Okay? Ito, babasahin ko na. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig na. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kung hindi ka tao, hindi mo yung katungkulan. Pero kung tao ka, ang tungkulin mo, matakot ka sa Diyos. Sumunod ka sa Diyos. Paano ka matatakot sa Diyos? Kailangan mo muna ng kaalaman.
knowledge. Amen po ba? Palakpan naman po natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Meron po ditong dalawang quote mula sa author ng aklat na Knowing God. Sabi niya rito, there's a difference between knowing God and knowing about God. Ang daw may dalawang difference? Knowing God and knowing about God. Pili tayo kung ano mas gusto natin dyan. Knowing God. When you truly know God, you have energy to serve Him, boldness to share Him, and contentment in Him, if you know God. Pero kung wala kang gana, you just know about God, kagaya ng karamihan ng mga Pilipino. If you know about God, hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. Yan yung mga linya ng mga know about God. Naka-attend naman ako ng ganyan, nakakapakinig naman ako ng ganyan. Yun yung know about God. Pero iba yung you know God and you just know about God. Ano mas gusto nyo dyan? Know God. Know God. Start to know Him. Every breathing time of your life, habang humihinga ka, know God. Know God. Once you become aware of the main business that you are here for is to know God, most of life's problems fall into place of their own. Once na malaman mo na ang pinaka-main na dahilan kaya ka nandirito is para makilala mo pa ang Diyos, pagka narating mo yung point na yon, saka lang magiging maayos ang lahat. Amen? Pag nalaman mo yon, pag nalaman mo yon. Sabi nga ng isang sikat na author, si Mark Twain, people are born twice. Born twice. Una, yung pinanganak ka. Ikalawa, pag nalaman mo kung bakit ka pinanganak. Make sense? Dalawang beses daw pinanganak ang tao. Ipapanganak ang tao. Una daw, nung pinanganak ka, ikalawa, pag nalaman mo kung bakit ka pinanganak. Yung sabi niya. For us, mga lingkod ng Diyos, pinanganak tayo upang kilalanin siya. Maging katulad niya sa bawat araw. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise God. Ikalawa po, is to know the hope of His calling and the riches of His inheritance. Yung malaman po natin yung pag-asa nakalakip ng kanyang pagkatawag. Ibig sabihin po pala mga kapatid, kung tayo po ay tumugon sa panawagan ng Diyos, hindi lang po tayo nanampalataya ng walang kabuluhan. Tayo po ay nanampalataya at meron tayong hinihintay. Amen? So sa pagsampalataya natin, meron tayong hinihintay. Ito po yung muling pagpabalik ni Jesus at pagtupad ng kanyang mga pangako sa atin. Na tayo kakasamahin niya sa kanyang kaharian. Malaman po natin yung pag-asa ng pagkatawag niya sa atin at yung mga kayamanan na kalakip ng pagsampalataya sa kanya bilang mga tagapagmana. So dalawang bagay po yan. Malaman yung pag-asa ng pagkatawag. Una. Ikalawa, malaman yung kayamanan na kalakip ng pagsampalataya. Una sa lahat, nung tayo po'y nanampalataya sa Diyos, all things are new sa ating buhay. Amen po ba? Amen. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new is coming or the new has come. 2 Corinthians 5:15. So meron mga bagong bagay sa buhay mo. Meron ka ng bagong buhay. Through Christ, we can now walk in the newness of life. Through Christ, we can now walk in the newness of life. Hindi mo na kailangan mamuhay sa mga past traumas mo. Hindi mo na kailangan mamuhay sa dati mong pagkatao or sa mga dati mong bisyo. Dahil nakipag-isa ka na kay Jesus, malaya ka na mula sa kasalanan. Binigyan ka niya ng bagong pagkatao. Amen? At bagong buhay. Ikalawa, sa John chapter 1 verse 12, sino mang nakipag-isa sa kanya, kay Jesus, binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Pag tayo nakipag-isa kay Jesus, sinasabi ni Jesus, yung pagiging panganay ko, i-sharean kita. Yung pagiging anak ko, i-share ko sa'yo. Pag sumampalataya ka sa akin. So, pinapasok tayo ng Diyos sa bagong pamilya. Ngayon tayo ay pamilya na ng Diyos. Amen.
No? Dapat malinaw po itong mga bagay na to sa atin. Ikatlo po, ikaapat, meron po tayong bagong destination. Kung dati, kala natin, final destination na natin is yung paghihirap, kamatayan, no? Maybe impyerno. Malinaw po ang sinabi sa John chapter 5 verse 24. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, sa halip, nilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. So, naiiba yung destination ng buhay mo. Mula sa papunta ka sana sa kapahamakan, ngayon papunta ka na sa buhay, sa eternal life. Meron ka ring bagong bahay. Bagong bahay sa langit. Sa John chapter 14 verse 1, inihahanda ni Jesus sa atin yung ating tutuluyan. Kaya siya nasa langit ngayon. Amen po ba? Sino po gusto ng mga bagay na ito? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Mga mahal ko kapatid, kung malalaman lang po natin yung pag-asa ng pagkatawag sa atin at malalaman lang natin yung mga bagay na naghihintay sa atin, yung mga bagay na hinanda sa atin ng Panginoon, tiyak hindi tayo manlalamig. Kung alam lang po natin, lalo po tayo magtsatsaga, kahit tayo mapahiya, kahit tayo ay i-persecute. Maganda pang araw na i-persecute eh. Sabi sa Mateo chapter 5 verse 12. No? Kung tayo sinasabihan ng mga kasinungalingan, magalak tayo kung tayo sinasabihan ng mga kasinungalingan, mga pinipersecute tayo dahil sa pangalan ni Jesus. Magalak daw tayo sapagkat dinaragdagan daw nila yung kayamanan natin sa langit. So pagka may nagpa-persecute sa'yo, purihin mo ang Panginoon. Praise God. Thank you. Dinadagdagan mo kayamanan ko sa langit. Ipag-pray mo sila, i-bless mo sila. Do not curse them. Yan. Actually, sila mismo nagte-testify sa'yo eh. Kunyari, na-experience nyo na siguro to na lumalakad ka dun sa mga tropa mo na dating kasama mo. Sabihin, uy, banal, banal. Banal yan, banal yan. Alam nyo po ba mga kapatid, pag may nagsabi sa inyo ng ganyan, nagte-testify sila para sa inyo. Ibig sabihin, good testimony ka. Alam niyo po ba si Lord? Gabi at araw, may mga serapim, may mga anghel sa gilid niya na umaawit ng banal, banal, banal ang Panginoon. Maganda yun pag nakatanggap ka ng ganun, uy, banal, banal na yan. Maganda yun. Pastor, ganyan. Ibig sabihin, maganda yung testimony mo. So mga mahal ko kapatid, ang aking hamon po, alamin niyo po kung ano ba yung pag-asa na naghihintay sa atin. Na hindi lang po tayo nanampalataya, meron pong walang bayad pero may sukli, kumbaga. Walang bayad ang pagsampalataya pero may sukli. May gantimpala ang pagsunod sa Kanya. Alamin din po natin yung mga inheritance niya para sa atin. Sapagkat tayo binilang na bilang Kanyang anak. Sa Romans chapter 8, verse 16. At bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Diyos. Taas naman mga kamay ng mga tagapagmana ng Diyos. Wow! Kahit yung mga magulang natin, walang, yung last will and testament. Meron naman akong mana sa langit. Yeah? Bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Diyos at kasama ni Kristo na magmamana ng mga pagpapala ang inilaan niya. Ito po yung nilaan ng Diyos para sa atin at kailangan maging malinaw sa atin ang mga bagay nito. Sapagkat kung magtitiis tayo kagaya ni Kristo noon, darating ang araw na pararangalan din naman tayo na kasama niya. May gantimpala ang pagtitiis. May gantimpala ang pagsunod. Kung matatandaan po natin nung unang topic, yung topic last week is growing is painful. Magtiis ka sa painful era mo. Sapagkat kung ikaw ay nagtiis na kasama ni Kristo, makikibahagi ka rin sa pagluluwalhati sa Kanya. Amen? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Praise your name. Praise your name, O God. It is written, sa 1 Corinthians chapter 9,
no eye has seen, no ear had heard, nor the heart of man had imagined what God has prepared for those who love Him. Nakaka-amaze. Kahit pa, gaano mo siya i-imagine, kahit lumawak yung imagination mo sa Revelations, kulang pa rin po yun. Kung na-imagine mo yung ganda ng batis, na kristal, ng daanang gawa sa ginto, kung na-imagine mo yung mga walls na gawa sa 12 na iba't ibang klaseng bato, mag-imagine ka na, pero higit pa dyan yung hinandaan ng Diyos para sa iyo. Amen. Kaya mga mahal ko kapatid, tayo po'y magporsigi, tayo sumunod, wag po tayo manghinawa. Amen. Minsan papalakpan naman po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise your name, O God. Thank you. Yun po yung mga bagay na gusto po ng Diyos na malaman natin. At ito na po ang ikatlong bagay. And finally, to know the immeasurable greatness of His power towards us who believe. Towards us who believe. Verse 19. Sabi po rito, at kung ano ang hindi masukat na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan na sa ating mga sumasampalataya, ayon sa paggawa na kapangyarihan ng kanyang lakas. This immeasurable power of God that works towards us is the Holy Spirit Himself. Ito po yung masasabi ko na the best treasure na tinanggap natin nung tayo mag-umpisang sumampalataya kay Jesus. Na sa pagsampalataya natin sa Kanya, tinanggap din po natin ang Kanyang banal na Espiritu. Kahit wala dito si Jesus, physically, kasama natin siya sa pamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Ang binabanggit po dito na immeasurable power of God because Holy Spirit is God Himself. He is omnipotent. Kaya nga immeasurable power of God. Hindi mo po masukat yung kapangyarihan ng Diyos. At itong kapangyarihan na ito nasa atin, nag-work sa atin, isipin niyo kung gaano po yung kamangha-mangha. This immeasurable power of God that works towards us is the Holy Spirit Himself. Ngayon, ano ba ang purpose nito? Sa konteksto po netong towards us, hindi po ito work of silent sanctification. Kasi pag ginagamit po ito para sa sanctification, work in us. In us po ang ginagamit. Clear ba? So, ang ginamit dito is towards us. Well, pares naman yung in us and towards us. Pero yung towards us, from outside, papunta sa atin. Tama ba? Tayong tumatanggap ng power. Amen? So, towards us. Pag sinabing towards us, this is not for silent sanctification. It is a direct working of Holy Spirit towards us to experience His power. Pag per sanctification ito, pag sinabing sanctification, mga kapatid, ito po yung pinapabanal tayo ng Diyos araw-araw. Dinadaan niya tayo sa mga pagsubok, tinuturuan niya tayo. Yun po yung Holy Spirit working in us sa loob. Pero yung working towards us, pag tayo yung target niya na puspusin, this is used for ministry. This is used for spiritual growth para maranasan mo pa siya. So sa Ephesians 3 verse 7, ito po ay purpose for ministry. It is also used in spiritual warfare sa 6:10 ng Ephesians. Sige, basahin ko na rin since nasa Ephesians din naman po tayo. Ephesians 3:7, tungkol sa ebanghelyong ito'y ako'y naging lingkod ayon sa kaloob ng biyaya ng Diyos sa akin. So yung calling, yung pagkatawag, no? Yan yun. Ay binigay ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan. Gift ng Holy Spirit. Ephesians 6:10, sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Dalawa, no? Magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Ibig sabihin dito, magbabad kayo sa Espiritu Santo. And isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma. Ngayon, talon tayo. Tingnan natin nga kung Holy Spirit mismo to, ha.
Sa verse 17 tayo, at taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan, ang tapak ng Espiritu, na siyang salita ng Diyos. Ito na, 18. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo, at sa mga bagay na ito ay maging handa na may buong pagtatiyaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. So this immeasurable greatness of His power that works towards us is the Holy Spirit working to use us. Amen? Because paano tayo magagamit ng Diyos? Paano mag-work ang Diyos through us kung hindi pa siya nag-work in us? So first muna is work in us, then work through us. Ito po yung power ng Holy Spirit na ito. This amazing Holy Spirit is the same Spirit who has the power to resurrect and exalt Jesus. Has the same power to deliver us from temptation and lingering sins. Anong verse po yan? Tignan natin sa Ephesians chapter 1. Okay lang po, babasahin po natin ito. Kayo na po ang magpatuloy. 19 hanggang 23. Umpisahan po natin sa 19. Itawid natin hanggang 23. Sige po, ready na po kayo? Meron po tayo sa screen. Sabay-sabay po natin basahin, no? Sige po. Ready? Read. Ayan, ano muna? Ayan. Pause muna, no? So, ang di masukat na kanyang kapangyarihan na kumikilos sa atin ng mga nanalig sa kanya, verse 20, ang muling bumuhay kay Kristo at gumawa at nag-upo sa kanya sa kanan ng Diyos. So, Holy Spirit resurrected Jesus. It is really very clear. And siya yung nag-exalt sa kanya. So yung ascension na nakikita natin, lumilipad si Jesus, He is being uplifted kung saan ba talaga siya karapat-dapat. No? Sa verse 21, tignan pa natin kung ano po yung mangyayari exaltation kay Jesus. Sa verse 21, ready? Read. Amen. Amen. So, tunay nga that Holy Spirit is the immeasurable power of God. Ito ang muling bumuhay kay Jesus. Ito rin po ang nagluklok kay Jesus. Ito rin po ang nagpasailalim ng mga kaaway ni Jesus sa kanyang mga paa. Are you still with me? Holy Spirit. Power of the Holy Spirit. The same Spirit, the same Holy Spirit na ito na binabanggit dito is in us. Working towards us. So, can you imagine kung anong pwedeng gawin nito sa ating mga buhay? So, I must declare that the same power na nag-resurrect kay Jesus at nag-exalt sa Kanya has the same power to deliver us from sin, from temptation, even give life to our dying bodies. By the way, mga kapatid, Holy Spirit din po ang magre-resurrect sa atin sa huling panahon. Siya po talaga ang magbibigay rin sa atin ng bagong buhay. Bagong katawan, yan po ang role ng Holy Spirit. He is the might of God. Siya po ang lakas ng Diyos. He is God Himself. Kaya mga mahal kong kapatid, no Holy Spirit. Before I go there, punta tayo rito may binabanggit din kasi rito sa Ephesians. Ito na. Tingnan natin. Sa verse 9 tayo. Chapter 1, verse 9.
Kay Jesus pala ito, sa part na ito. Okay lang pabukas. Ephesians chapter 1, verse 9. Sa verse 11 tayo. Yan. Okay lang, basahin po natin na sabay-sabay. Sige po. Verse 11, ready? Read. Chapter 1 to. Ephesians. Okay. Talon tayo sa 13 hanggang 14. Okay na yan. Sige, tuloy-tuloy natin. Okay lang. Ready? Read. Ay pinagkalooban ang Espiritu ang katibayan ng lubos. Amen. Role ng Holy Spirit. Siya po yung tatak. Ganito po, ang Diyos Ama ay gumagawa ayon sa kanyang kalooban. Malinaw yan sa verse 12. Tignan niyo yan. Tignan na sa 11. Ayun, ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa kanyang layunin at kalooban. Ang Diyos Ama ang nagpapala, ang nagpaplano, at lahat ng bagay na ito makakamit natin sa pamagitan ni Jesus Christ. Sa pamagitan po ni Jesus Christ, tayo po'y napatawad sa ating mga kasalanan. Sa pamagitan ni Jesus Christ, tayo tinuring na matuwid. Sa pamagitan ni Jesus Christ, tayo po ay tumanggap ng mga pagpapala. Ngunit sa pamagitan naman po ng banal na Espiritu, binigyan tayo ng tanda na, anak, natandaan ko yung pangako ko sa'yo, iniiwan ko sa'yo ngayon ang aking banal na Espiritu, tutuparin ko lahat ng pangako ko sa'yo, yung lahat ng mana na ipapamana ko sa'yo, ibibigay ko sa'yo, paunang bayad ko muna, nasa iyo ang Holy Spirit. It is as if para siyang engagement ring, na ang ibig sabihin, tutuparin ko yung pangako ko sa'yo. Yan po ang role ng Holy Spirit sa ating mga mahal kong kapatid. Yan po. Kaya punta po tayo sa next slide natin. At dito na po ako magtatapos. Yan. No Holy Spirit. Di ba? Puro no, yung binabanggit natin kanina. No God. No yung mga promises and all. Ngayon, no Holy Spirit. Talk to Him. Worship Him. He is your friend, teacher, and comforter. Kanina, di ba, ang ganda ng pagkakasabi natin na para siyang the might of God, the immeasurable power, pero siya rin ay apoy, pero siya rin ay dove. Siya ay apoy, siya ay hangin na humuhugong, pero siya rin po ay dove. Tahimik, lumalapag, maamo, and He is in you. Maaari po bang tumayo ang bawat isa? Tingnan po natin yung last slide natin. Growing is knowing. Kailangan po natin gawin tong tatlong to. Know God. Sa bawat segundo, minuto ng buhay mo, know God. Know God. Know the hope of His calling and the riches of His inheritance. Know the immeasurable greatness of His power toward us who believe. Ibig sabihin nito, know the immeasurable power and greatness of the Holy Spirit working in us. Lagi niyong isipin, kasama natin ang Holy Spirit. Tignan natin kung magawa pa natin yung mga kasalanan na gusto nating gawin. At itong tatlong bagay na ito, habang tayo po ay nasa presensya ng Panginoon, itong tatlong bagay na ito, itong know na ito,
Nasaan po yan? Nandito po yan lahat. Amen po ba? Lahat ng no nandito. Lahat ng no nandito. Kung gusto mo pong lumago, nandito yan. Kaya once again, kung may bagay kayong tatandaan sa napag-usapan natin ngayong gabi, ito yon. Know God, know His promises, and know the power of Holy Spirit working in you. Lord God, salamat po, Ama, na pwede ka po naming makilala sa pamagitan ng iyong anak. Salamat po na pwede ka naming maranasan sa pamagitan ng iyong banal na spirito. Salamat, O Diyos. 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 Ang nag-iisang desire lang po ng iyong lingkod para po sa iglesyang ito, kami po ay lumago. Wala pong maiiwan, Lord. Sama-sama po kami lumago. Sapagkat ang aming faith, lahat po kami kasama, Panginoon. Kasali po kami, Panginoon, sa iyong pamilya. Kaya sama-sama po kaming lalago, O Diyos. Alam ko po, Panginoon, na yun din po yung gusto mo sa amin bilang isang mabuting vine dresser. Inaalagaan mo, Panginoon, yung mga sanga na namumunga. Nililinisan mo mula sa mga insekto, sa mga kalat, Panginoon, at yung nilalagyan pa ng pataba. Aming Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, loobin mo po ang iglesyang ito ay lumago to our full potential, to the maturity, Panginoon, na niloob mo para sa amin, to the perfection, Panginoon, without any blemish, O God, upang kami handa sa pagkatagpo namin sa iyong anak na aming Panginoong Hesus. Kaya, O God, let it be done na mag-well up sa kanilang mga puso, O Diyos, yung desire na makilala ka pa. Kagaya nga po sabi sa isang awitin, the more I seek you, the more I find you, the more I find you, the more I love you, O God. As we know you, the more we love you more, O God. Oh Father, I pray, Panginoon, na ito po maging desire ng iglesyang ito. Kung may isang bagay na makikilala sa iglesyang ito, yun nawa yung unquenching desire na makilala ka pa, Panginoon. Yes, Father. Yes, Father. Yes, Father. Ayon sa iyong salita, Panginoon, binigay mo na sa amin yung lahat ng tools na kailangan namin upang kami po'y makapamuhay ng may kabanalan. Nariyan po ang iyong salita, nariyan po ang mga pastor, ang mga leaders, O God. Kaya, Panginoon, nawa sa church na ito, even sa mga nanonood sa online, Panginoon, itanim mo po ngayon sa kanilang mga puso yung desire na lumago pa, na makilala ka pa nila, Panginoon. Magpakilala ka rin po sa kanila sa anumang circumstances sa kanilang buhay, Panginoon. Katagpuin mo sila, Panginoon. Even sa panahon ng grieving, Panginoon, i-comfort mo po sila, Panginoon. Even sa panahon na naguguluhan sila, ikaw po nawa ang kanilang maging clarity, Panginoon. Oh, Father, we pray, we pray, we pray, at kami po sama-samang lalago, Panginoon. Kami po ay lalago ng malagong malago sapagkat ang tinanim na biti sa aming puso ay mabisa, makapangyarihan, at magandang klase ng buto, Panginoon. Ito po'y mamumunga, tig-30, tig-60 na po, at tag-100, at ito po'y papakinabangan ng maraming tao, at ito'y kalulugdan mo pag iyong nakita. Kaya aming Ama, marami pong salamat. Patuloy ka po naming niluluwalhati, sinasamba, Panginoon. Ikaw po ang great architect of our lives, Panginoon. Ikaw po yung may likha ng plano, at ikaw rin po ang gumagawa nito. Kaya aming Ama, pinupuri ka namin, pinasalamatan. I also wanna pray, oh God, I also wanna pray na magparanas ka po sa amin. Magparanas ka po sa amin, Lord God, through your Holy Spirit that is in us. Mangusap ka sa amin. Let us overcome temptations, Panginoon. Let us stand in your word, oh God. Let us see, Panginoon. Let us taste and see that you, God, are good. That you, God, is good in our lives. Maraming po salamat, aming Ama. Maraming po salamat, aming Ama. Maraming po salamat, aming Ama. Maraming po salamat, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Patuloy ka po namin pinaparangalan, pinataas sa lugar na to, sa oras na to. Kasi po lahat ng pagsamba at pagluwal lahat hati, walang sino man pwedeng tumanggap nito. Amen at amen at amen.
Nakako na po ang bawat isa. Salamat po sa Panginoon. At mamaya rin po pala, sige po. Magkaroon po tayo ng saglit na mga napagtitipon, yung by trees na nabuo natin. Ngayon may listahan si Ate. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.